Saklolo, Ginoo, okay ka lang ba? Ginoo, okay ka lang ba? Ginoo, kapit lang. Tutulungan kita agad. Ginoo. Naagapan ang pasyente. Wala namang malubhang nangyari. Pero kailangan niyang manatili para maobserbahan. Ng kaunting panahon. Pwede mo nang bayaran ang bayarin. Ginoong Chen, pasensya na po, hindi ko alam na ang tatay mo pala ang nasaktan. Kung ganun, kukuha ako agad ng pribadong kwarto. bilisan mo. Saan ka ba galing? Sinabihan kitang maghatid. Bakit wala pa rin doon? Nag-iwan ng masamang review ang customer. Tatay, papunta na ako. Nang maaksidente ako sa sasakyan. Nasa ospital ako ngayon. Kahit mamatay ka pa sa aksidente sa sasakyan, kailangan mo pa rin maghatid. Naiintindihan ko. Aiden. Aiden, dito ka pala nagtatrabaho. Ang pagkakataon naman. Bitawan mo ako, may girlfriend na ako. Pero ako ang girlfriend mo. Bitawan mo siya. Buti na lang at dinala agad si Ginoong Chen. Dito sa ospital, ayos lang po siya. Kailangan lang magpahinga. Tagapangulong Chen, maaari na po kayong magpahinga ng maayos. Nakakagaan ng loob. Nasaan ang driver na bumangga sa lolo ko? Iniwan po niya rito si Ginoong Chen. At lumabas kasama ang resibo ng bayad. Tagapangulong Chen, nasa labas po si Binibining Chen, kasama ang isang delivery rider. Naglalaban sila. Sino ang bulag na hangal na nangahas hawakan ng anak ko? Tara na. Gusto mo bang mamatay? Ang kapal ng mukha mong hawakan ako. Aiden, hindi naman ito ang nobya na sinasabi mo, di ba? Sa itsura niyang yan, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ava, bawasan mo ang iyong salita. Maging magalang ka. Ang relasyon ko kay Chloe ay wala kang pakialam. Ngayon, binibigyan kita ng isang pagkakataon. Ngayon din, lumuhad ka at humingi ng tawad. At saka iwan mo si Aiden. Saka ko pag-iisipang palampasin ka. Kung hindi, wala ka ng pag-asa. Panaginip mo yan. Chloe, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang apihin ka niya. Sino ang bulag na hangal na nangahas magkagulo sa harap mismo namin mga Chen? Ava. Ayos ka lang? Hindi ka nasaktan? Jasper, relax. Hindi niya ako kayang saktan kahit kailan. Kahit na, hindi nasaktan si Ava, natatakot pa rin siya. Ngayon, kailangan mong lumuhod sa harap niya at humingi ng tawad. Siya ang unang nagnakaw ng nobyo ko. Wala akong ginawang mali. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, kapag nalaman ko kung sino ka talaga, magsisisi ka sa buong buhay mo. Ginoong Chen, kasalanan ko itong lahat. Ako na ang hihingi ng tawad kay Ava. Pakiusap, huwag nang idamay si Chloe. Aiden, ano ang pinagtatawad mo? Siya ang may kasalanan, kaya bakit tayo ang dapat humingi ng tawad? Ang lakas ng loob mo, kahit na may nagawang mali, ang aming si Ava. Hindi ikaw ang dapat, nahamak na tao, ang magsasabi sa kanya. Walang modo. Ngayon, gagawin kitang magbayad ng mahal. Paluhurin mo siya sa harap niya. Hoy, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ava, nakikiusap ako, pakawalan mo si Chloe. Ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Pakawalan mo siya. Sige, basta't pumayag ka na maging nobyo ko, pakakawalan ko siya. Deal. Ava, nobyo ko si Aiden. Huwag kang magmalabis. Napakabata mo, pero ang lakas ng loob mo, itapon siya sa labas. Sandali lang. Tatay, ano pa ang hinihintay mo? Palayasin mo na siya ngayon. Oo, tatay. Wala man lang siyang respeto sa pamilya Chen. Nakakasuklam talaga. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang nagdala ng isang matanda sa ospital mayong araw? Ano ba ang pakialam mo? May nabangga ka at tinakbuhan mo. Magbabayad ka para dito ngayong araw. Hoy, Mason, nahanap ko na ang bumangga kay Lolo. Ngayon, halika rito. Tapusin ko na siya. Dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Tumahimik ka. May nabangga siya at tinakbuhan niya. Anong hindi pagkakaunawaan? Oh, Aiden, huwag mo siyang ipagtanggol. Ang isang tulad niya, na may nabangga at hindi mananagot, at tatakbo lang. Sa tingin ko sa buong buhay niya, hindi siya magiging anuman. Jasper, sabihin mo sa direktor na humanap ng kwarto para sa kanya sa liig. Ginoong Chen, dapat may hindi pagkakaunawaan. Hindi ganoong klaseng tao si Chloe. Wala akong pakialam kung anong klaseng tao siya. Papagbayarin ko siya sa ginawa niya ngayong araw.
Anong ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa mo? Ano nang ginagawa ninyo? Ava, nakikiusap ako, pakawalan mo si Chloe. Gagawin ko ang lahat kahit ano ang gusto mo. Ipinapangako ko. Aiden, hindi naman sa ayaw kong tumulong. Basta, naasar siya kay Lolo. Ngayon, kailangan niyang magbayad. Wala kang ibang masisisi kundi ang sarili mo. Nakipag-away ka sa maling tao. Tigil na. Mason, siya ang nakabangga kay Lolo. Mason, bilisan mo at asikasuhin ang babaeng ito na walang ingat at alisin siya. May hindi pagkakaunawaan dito. Pakiusap, pakawalan mo na lang siya. Bakit naman natin siya pakakawalan? Ang katulad niya, karapat dapat sa parusang darating sa kanya. Tatay, wala pa sa sarili si Lolo. Ang prioridad ay hintayin siyang magkamalay. Huwag nating gawing mas komplikado ito. Mason, wala sa sarili si Lolo. Hindi ibig sabihin ay palalayasin natin ang troublemaker na ito. Anong magandang may dudulot ng isang katulad niya? Mason, bakit ka kumakampi sa kanya? Hindi ako kumakampi. Gusto ko lang hintayin na magkamalay si Lolo at malaman ng totoo. Huwag tayong magpadalos-dalos. May mga palatandaan ng gigising si Arthur Chen. Umalis ka. Sandali lang. Ikaw, bakit mo ako tinutulungan? Hindi kita tinutulungan. Kapag nagising si Lolo, kapag nalaman ko kung sino ang may sala, at ikaw iyon, hindi kita palalampasin. Ilabas siya. Akala ko ba sabi mo gigising na siya? Kanina ko lang nakita ang kamay ng matandang Ginoo. Nagumalaw ng kaunti. Tatay, Kasalanan niya ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit nasa koma ang lolo ko. Makinig ka. Kung hindi magising si Lolo, hindi ka aalis kahit saan. wala itong kinalaman. Wala itong kinalaman kay Chloe. May kinalaman man o wala, malalaman lang natin pagkatapos magising si Lolo. Mas mabuting manalangin ka na wala itong kinalaman sa'yo. Kung hindi, HMPH. gagawin kong pagsisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Chloe. Sinabi ko sa iyong gawin ang delivery na yon. Anong ginagawa mo rito sa ospital? Nag-aaksaya ng oras? Bubugbugin kita hanggang sa mawalan ka ng malay? Sino ka? Ako ang tatay niya. At sino kayong mga tao? Ako si David Chen, tagapangulo ng Chen Group. Tagapangulo ng grupo Chen. Sa tingin ko, ang lalaking ito ay walang pinagkaiba sa kanyang anak na babae. Pareho lang silang nandito para lokohin tayo. Anak. Sino ka ba para tawagin akong anak mo? Anong dahilan ng pagsisigaw mo? Gusto mo bang mamatay? Sino ang nagutos sa'yo na hawakan ang tatay ko? Anong ginagawa mo? Nagre-rebelde ka ba? Ginoong Chen, pinoprotektahan ka ni Chloe. Hindi ko kailangan ng proteksyon niya. Mas mabuting magsalita ka ng totoo. Ano ba talaga ang ginawa mo? Paano ka napunta dito? Tatay, nagde-deliver ako at nakita kong naaksidente ang Ginoong ito. Kaya dinala ko siya sa ospital. Tinutulungan ko lang siya. Kasinungalingan yan. Tulad mo, gumagawa ng mabuti. Ikaw ang nakabangga, sinubukang tumakas, at nahuli ka namin. Ano ba talaga ang nangyari? Tatay, hindi talaga ako nakabangga. Kalokohan. Ako, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Si Binibining Chen ay galing sa magandang pamilya. Bakit siya magsisinungaling? Ngunit ikaw, para sa pera, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo? Wala akong interes sa anumang. Sasabihin nyo. Lumabas ka at maghintay. Ginugulo niyo ang tatay ko. Hindi ko kayo palalampasin. Gising na ang tatay mo. Kukunin ko ang doktor. Tatay, kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti. Lolo, gising ka na. Ngayon malalaman ko na kung ano ang ginawa mo kay Lolo. Siya ang nanakit kay Lolo. Huwag mong ituro sa kanya. Imposibleng si Chloe ay gagawa ng napakasamang bagay. Alam niya ang kanyang ginawa. Sa buong buhay ko, ako si Chloe, ay hindi kailanman gumawa para saktan ang sinuman. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ganyan ba ang pagsasalita mo kay Binibining Chen? Tatay, bakit lagi mo siyang pinagtatanggol? Sumasang-ayon ako sa tama, hindi sa pamilya. Ano ang ginawa ko para magkaroon ng walang utang na loob na anak na babae? Nagsasabi lang ng totoo si Binibining Chen. Bakit ka nagagalit? Binibining Chen. Huwag mong isapuso ang sinabi ni Chloe kay tatay. Sino ang mag-aakala na ang isang taong napakawalang hiya ay may maginoong ama? Ikaw, bakit ka ngumingiti? Nakakadiri. Sino ang nagsabing pwede kang ngumiti sa akin? Nakakairita ka. Lumabas ka. Sige. Aalis na ako. Tatay, kumusta ang pakiramdam mo? David,
mas maganda na ang pakiramdam ko. Tulungan mo akong umupo, bilis. Nasaan ang binibining nagligtas sa akin? Utang ko sa kanya ang buhay ko ngayon. Kung hindi, ang matandang katawan kong ito ay tapos na. Lolo, ibig mo bang sabihin na iniligtas ka? Naaalala ko. Nasuot niya ang isang asul na relo. Lolo, tingnan mo. Ito ba ang relo? Iyon na iyon. Binibini, maraming salamat sa iyo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kung hindi, ako, ang buhay nitong matandang ito ay tapos na sana. Ayos lang po, Ginoo. Ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sino. Mabait na bata. Napakagandang bata talaga. Kaya siya nga talaga. Sabi ko sa iyo, hindi gagawa ng ganoon si Chloe dahil nagkamali ka sa kanya. Ngayon, utang mo sa kanya ang isang paghingi ng tawad. Humingi ng tawad sa kanya. Wala siyang estado, walang background kahit ano. Bakit ba kami dapat humingi ng tawad sa kanya? Tama. Tama talaga si Binibining Chen. Hindi kailangan ng paghingi ng tawad. Isang simpleng hindi pagkakaunawaan lang iyon. Tatay, hindi iyon hindi pagkakaunawaan. Kailangan nilang humingi ng tawad. Sinabi ko, walang paghingi ng tawad. Naririnig mo ba ako? Ngayong akala mo ay malaki ka na, hindi ka na nakikinig sa akin? Ginoong Chen, pero malinaw na kasalanan nila ito. Wala kang karapatang magsalita dito. Tumahimik ka. Ang kapal ng mukha mong kausapin siya ng ganoon. Kasama ko si Aiden. Hindi ko alam. Mag-iingat ako sa sasabihin ko. Magiging mas maingat ako. Pasensya na, hindi ko alam. Nakasama mo si Binibining Chen. Ginoong Chen, wala talaga akong kinalaman sa kanya. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Napakaganda ni Binibining Chen. At galing sa prominenteng pamilya. Kung pakakasalan mo siya, ayos na ang buhay mo. Tatay, nobyo ko si Aiden. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang nagsabing pwede kang mag-boyfriend? Ha? Kung nagbo-boyfriend ka, sino ang mag-aalaga sa kapatid mong may kapansanan? Sa bahay? Oh, Kaya pala may lumpo sa bahay. Kaya dapat kong isipin, kung ang aksidente sa sasakyan na ito ay pinaplano mo ng maaga para lang makapit sa aming pamilyang Chen. Magsalita ka, ano ba talaga ang gusto mong gawin? ano ba ang pinag-uusapan niyong lahat? Hindi ganoon si Chloe. Ganoon ba? Malalaman din natin agad. Puntahan mo at tingnan. Opo, Ginoo. Dahil lang ba mahirap ako? Ganyan-ganyan na lang kayo magsasabi ng masama tungkol sa akin. Tama ka dyan. Ang mga katulad mo, marami na akong nakita. Gagawin mo ang lahat para sa pera. Walang hindi mo gagawin. Kahit ako, si Chloe, ay maghirap habang buhay. Hindi ko gagawin ang ganoon kasama. Ganyan ba ang paraan ng pagsasalita sa Binibining Chen? Lumuhad ka ngayon din at humingi ng tawad sa Binibining Chen. Bitawan mo ako. Hindi ako magsusori sa kanya. Lalo ka ng lalong. Sumusunod. Karapatan ng Binibining Chen na paghinalaan ka. Dapat mong paniwalaan ang kanyang pasya. Ginoong Chen, wala namang ginawang mali si Chloe. Aiden, naririnig mo ba? Kahit ang sariling tatay ni Chloe, ay iniisip na siya ang may kasalanan. Payo ko sa iyo, lumayo ka kay Chloe. Hindi siya kasing ganda ng iniisip mo. Ang saya-saya namang palabas ng aso't pusa. Ang buong pamilya mo ay lubhang nakakadiri. Jasper, huwag kang magsabi ng ganyan. Ang binibining ito, mabait na bata siya. Lolo, Huwag mong hayaang lokohin ka ng mga taong ito, Lolo. Eksperto sila sa panloloko. Tagapangulong Chen, nahanap na namin ang footage ng surveillance. Paano ito nangyari? Ngayon, binibigyan kita ng huling pagkakataon para aminin na ikaw ang mali. Wala akong ginawang mali. Ayaw ko sa pagkakataong binibigay mo. Matapang ka pa rin magsalita habang malapit ka ng bumagsak kapag nalaman ko na ikaw ang nagplano ng aksidenteng ito sa sasakyan. Hindi kita palalampasin. Tatay, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanila. Tingnan mo na lang ang footage ng surveillance. Sasabihin sa atin ng footage ang lahat. Sa totoo lang, aksidente lang yon. Sabi ko sa'yo, hindi ganoong klaseng tao si Chloe. Hindi ba dapat humingi ka ng tawad sa kanya ngayon?
Kahit na wala siyang kinalaman dito, sinusubukan pa rin niyang gamitin ang sitwasyong ito para maningil ng malaking halaga sa aming pamilyang Chen. Alam na alam ko, ang gusto mong gawin. Kahit na iniligtas mo si Lolo, kung gusto mo ng pera, maibibigay ko ang kahit anong gusto mo, pero huwag kang magmalaki. May 200,000 piso sa card na ito. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Hindi ko kailangan ang pera mo. Ang gusto ko ay paghingi ng tawad mula sa inyong lahat. Sino ang nagsabing hindi natin kailangan ng pera? Sino ang tumatanggi sa pera? Nababaliw ka ba? Hindi natin pwedeng kunin ang perang ito. Hoy, umalis ka sa daan. Akin na ito. Akala ko, ayaw mo ng pera. Ang galing mong umarte. Sige. Heto, may card ako na may 100,000 piso. Ikaw. Lumuhad ka. Yumuko at humingi ng tawad sa akin. At ito ay sa iyo. Deal. Binibining Chen. Kung gusto mo lang na lumuhad si Chloe, hindi mo na kailangang mag-aksaya ng pera. Pakikuha mo ito pabalik. Chloe, bilisan mo at lumuhad ka para sa kanya. Ano bang karapatan niya para ipaluhod ako? Dahil ako ang tatay mo. Gino, sila ang may kasalanan dito. Wala kang pakialam dito. Tumahimik ka. Lumuhad. Ngayon din. Kung hindi mo gagawin, hindi kita anak. Ang galing mong mag-arte. Kahit sarili mong tatay, hindi ka kayang ipagtanggol. Nakakawa ka. Ava, Ano po, Lolo? tingnan mo, siya ang nagligtas sa buhay ko. Palampasin mo na ito. CJ, Kung ganoon ang gusto ni Lolo, papalampasin ko na ito ngayon. Ano, pasalamatan mo si Binibining Chen. Ay, huwag mo nang intindihin. Mabait naman akong tao. Pinapatawad na kita. Makinig ka, Binibini. Marami na akong naranasan sa buhay. Payuhan kita. Mabuti ang tumulong sa kapwa. Pero huwag mong gawin ito ng may hidden agenda. wala akong hidden agenda nang iligtas kita. Naniniwala ako kay Chlo. Kahit sino pa ang nasa panganib, tutulungan niya. Tama na, kung mag-aaway kayo, sa labas na lang. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Palabasin niyo sila. Dito po. Bumalik ka na sa pagde-deliver mo. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit ka nakatayo lang? Umalis ka na. Wala akong ginawang mali. Umalis ka. Bilisan mo. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Chlo. Tatay, sinabi ko na sa'yo, sinusubukan lang nilang lokohin tayo. Kahit na nahuli ng mga kamera, maaari nilang isinadula iyon. Oo, tatay. Sa tingin ko dapat natin silang ikulong para magtapat silang lahat. Ava, anak. Sa buhay na ito, kailangan mong gumawa ng mabuti at mag-ipon ng mabuting karma. Huwag mong babaan ang sarili mo sa antas nila. Oh, siya nga pala, Ava. Naghanda ako ng 2 milyong piso. Bukas, dalhin mo ito sa orphanage na nag-ampon sa'yo noon. Sige. Ulyanin na matandang handal talaga si Lolo. Talagang ibibigay niya sa basurahan na orphanage na iyon. Ang 2 milyong piso. Malamang siraulo na siya. 200,000 piso ay sapat na sana. Ang Binibining Chen na iyon, napakaganda at mabait niya. Hindi katulad mo, wala kang kwenta. Tatay, tigilan mo ang pagtatanggol kay Ava. Hindi siya mabuting tao. Tumahimik ka. Sino ang nagturo sa'yo na magtismisan sa likod ng tao? Tatay, huwag mo nang pahirapan si Chlo. Wala naman siyang ginawang mali. Nag-iinggit lang talaga siya, dahil mas magaling si Binibining Chen kaysa sa kanya. Hello, Director. Sige, pupunta ako bukas. Yung director ng orphanage na naman, sinasamantala ang libre mong paggawa. Ang kapal ng mukha niya, at hindi ka man lang binabayaran. Tatay, kung hindi dahil sa direktor, namatay na sana ako sa gutom. Ang pagtulong ay ang pinakamaliit na magagawa ko. Mabuti, dapat namatay ka na sa gutom. Kahit ano pa ang mangyari, magpapatuloy kang magdala ng pera para sa pamilyang ito. Akin na yan. Gusto ko yan. Akin. Sapat para sa lahat. Marami pa yan. Pupunta ako sa Sire. CJ, dahan-dahan, lahat may makukuha. Dahan-dahan. Marami para sa lahat. Akin. Binibini. Gusto ko ng candy. Anak, mukha ba akong tindahan ng candy? Umiiyak ka sa nanay mo para humingi ng candy. Umalis ka. Dottie, nasaktan ka ba? Ang lakas ng loob mong manakit ng bata. Dapat turuan ng leksyon ang mga batang ganyan, lalo na yung mga walang magulang na magtuturo ng asal sa kanila. Bantayan mo ang bibig mo. Chloe, hindi ako makapaniwala na may lakas ka ng loob. Nakausapin ako ng ganyan. Alam mo ba, papagalitan ka ng dukhang ama mo para maturuan ka ng leksyon. Huwag mong subukang pag-usapan ang tatay ko ng ganyan. Chloe, masamang tao siya. Suntukin ang masamang tao. Tigilan ang pagsuntok. Hinampes mo ako, lumabas ka.
Sobra na iyan. Ikaw. Tigil. Chloe, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ako ang tinamaan. Siya pa ang tinatanong mo kung ayos lang. Ikaw, ang unang nanakit sa mga bata. Ikaw ang nanakit sa akin. Oo, ikaw ang masamang tao. Mabait si Chloe. Ava, narinig mo ba yon? Hindi nagsisinungaling ang mga bata. Tigilan mo ang paninirang puri kay Chloe. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Chen. Bakit ko kailangang man-ira ng iba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Ava, umalis ka na ngayon din. Hindi ka welcome dito. Naiintindihan mo ba na kung hindi dahil sa akin, ang mga batang ito sa orphanage ay matagal nang namatay sa gutom. Aiden, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Ava, alis ka na. Wala kang lugar dito. Sinong may lakas ng loob na paalisin siya? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't binigyan na nga kita ng 200,000 piso ang kapal ng mukha mong subukang maningil sa aming pamilyang Chen? Ginoong Chen, hindi ito ang akala mo. Nasaan si Chloe? Isa siyang volunteer sa aming orphanage. Ako ang tumawag sa kanya para pumunta rito. Paano magiging volunteer ang taong may masamang hangarin? Huwag mong sabihin yan tungkol kay Chloe. Hanggang sa mga bata ay niloloko mo. Tumigil ka sa pagbibintang. Nako, Jasper, pagdating ko pa lang, nakita ko na, si Chloe na nananakit ng bata, at nang pigilan ko siya, ako pa ang sinaktan niya. Ikaw talaga ang nagsimula. Nakita ng lahat ng bata. Tumahimik ka. Ang aming si Ava ay mabait at mabuting bata pa lang noon. Akala mo ba lahat ay katulad mo? Aiden, huwag mong hayaang lokohin ka ni Chloe. Kahit anong sabihin mo, si Chloe lang ang pinaniniwalaan ko. Bobo ka ba? Naniniwala ka sa ganoong klaseng tao? Kung hindi ka naniniwala sa akin, siguradong maniniwala ka sa sasabihin ni Director Lee. Kung gusto mo ang donasyon ngayong taon, mas mabuting panigan mo ako. Kung hindi, ang mga pasaway mong bata rito ay magugutom. Hindi ba tama, Director Lee? Chloe, sa tingin ko dapat kang humingi ng tawad kay Binibining Chen at hayaan na lang natin matapos na ito. Director Lee. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Chloe ay isang mabait na tao. Hindi niya sasaktan ang mga bata. Gusto mo ang donasyon ngayong taon, mas mabuting suportahan mo ako. Kung hindi, ang mga pasaway mong bata dito ay magugutom. Director Lee, ikaw ba ay binablockmail ni Ava? Tingnan mo, si Chloe ay nagvo-volunteer dito linggo-linggo. Anong klaseng tao siya? Dapat mas alam mo yon kaysa kanino man. Hindi mo masusukat ang libro sa pabalat nito. Tanging isang tanga na tulad mo ang maloloko niya. Aiden, binabalaan kita na lumayo ka sa kanya. Sa tingin ko, gusto lang niya ang itsura mo at ang pera ng pamilya Zhang. Impossible, hindi kailanman gagawin yon ni Chloe. Anong klaseng tao siya ay hindi para sa atin ang magpas siya. Ang direktor dito ay neutral. Ang kanyang salita ang may pinakamalaking bigat. Director Lee, sabihin mo sa kanila, anong klaseng tao? Talaga si Chloe? Siya ay okay lang. Sa totoo lang, may mga pagkukulang siya. Siguro dahil ang kanyang pamilya ay hindi gaanong mayaman. Madalas niyang gamitin ang pagvo-volunteer para makikitain ng libre dito. Director Lee. Ano ba ang sinasabi mo? Narinig mo ba yun? Dito lang pumunta si Chloe para makitira ng libre. Ganoon siyang klaseng tao, nagnanakaw pa ng pagkain. Mula sa mga ulila, ano na lang ang tawag sa kanya. Hindi ako kailanman nagnakaw sa orphanage at siguradong hindi ako nangungonsumo. Tigilan mo ang pagdadahilan. Impossible yon. Hindi ganoon si Chloe. Hindi siya nang aabuso ng tao. Kaya kong maggarantiya para sa kanya. Mabuting tao si Chloe. Kaya ko ring patunayan yon. Kaya naming lahat patunayan yon. Ginamit mo pa talaga ang mga bata bilang panangga mo? Mga bata, alam kong yun lang ang sinasabi mo. Dahil natatakot ka kay Chloe, kaya ka nagsisinungaling. Huwag kang mag-alala, kung magtitiwala ka lang sa akin, ipagtatanggol kita. Ikaw ang nanakit sa kanila. Ava, hindi ko kailanman sinaktan ang mga bata. Ikaw ang direktor dito. Dapat alam mo, kung sinaktan ni Chloe ang sino man, di ba? Oo. Higit pa sa isang beses. Narinig mo ba yon, Chloe? Akala mo ba talagang maloloko mo ako, isang hamak na tulad mo? Panaginip lang yan. Director Lee. Bakit ka nagsisinungaling?
Isipin mo ang ginawa mo. Nakalimutan mo na ba? Naririnig mo ba ako? Chloe, ano pa ang ginagawa mo rito? Umalis ka na rito ngayon din. Ayaw naming umalis si Chloe. Mabuting tao si Chloe. Ayaw naming umalis si Chloe. Director, kahit hindi ko alam kung bakit ka nagsinungaling, ngunit pinasasalamatan ko pa rin ang lahat ng mga taon na inalagaan mo ako. Itong ointment, binili ko ito sa botika. Mabuti ito sa iyong mga tuhod. Direktor, ano nang nangyari? Tumatanda na, may rayuma ako sa mga binti. Makakatulong ang konting masahe. Hayaan mong imasahe ko ito para sa iyo. Dito ba? Dahil hindi ako welcome dito, aalis na ako. Ingat ka, Director. Mahal, sasama ako sa'yo. Eldeneth, Hoy, hoy, hoy. Sinabihan ko si Chloe na umalis. Hindi kita sinabihan na umalis. Bitawan mo ako. Oh, Aiden, kung mananatili ka sa kanya, magiging malungkot ang buhay mo. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Bitawan mo. Bitawan mo siya. Akala mo ba talaga na hindi kita papaluan? Sinusubukan mo ang pasensya ko. Chen Yanchu. Chen Yanchu, Sino ka? ibalik mo ang jade na palawit ko. Aba, ikaw pala ang maliit na mahal mula noon. Hindi mo ako kayang talunin noon. At siguradong hindi mo rin ako matatalo ngayon. Bitawan mo siya. Umalis ka sa harap ko. Sinasaway ni Eva ang isang tao na hindi alam ang kanyang lugar. Sige. Tigilan na ninyo ang away. Hindi maganda ang mag-away sa harap ng mga bata. Dahil nakialam na ang direktor, maaari na akong maging maaway at iwanan ang kahabag-habag niyang buhay. Ibalik mo ang jade na palawit ko. Umusag ka, ngayon din. Kay Eva ang palawit na yan. Anong lakas ng loob mong pangarapin yan? Gusto mo bang mamatay o ano? 15 taon na ang nakalipas. Nang ninakaw niya sa akin ang jade na palawit, Inaasahan mo bang maniniwala kami na naaalala mo ang isang bagay mula 15 taon na ang nakalipas? Nang ganoon kalinaw, sino ang niloloko mo? Ako, si Eva Chen, ay, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang ito. At ikaw ay isang kahabag-habag na walang kwentang langgam. Naiintindihan mo ba? wala akong pakialam kung sino ka. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Chen. Ibalik mo ang aking jade pendant. Akin yan. Bakit ko pa ibibigay yan sa'yo? Ikaw nakaawa-awang talunan. At gusto mo pang kunin ang jade pendant ni Eva? Walang hiya. Ito, ang donasyon para sa inyong orphanage. Isang donasyon na magpapakain sa inyong lahat ng ilang taon. Gusto mo ba, Chloe, sa oras na ito, lumuhad ka, magmano, at humingi ng tawad sa akin? O bawat isa sa inyo ay magugutom. Gusto mong magpakasanto, di ba? Kaya bibigyan kita ng pagkakataong magpakabida. Chloe, kailangan mong humingi ng tawad kay Binibining Chen, kaagad. Director, wala akong ginawang mali at hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Alam kong galit ka. Pero hindi mo naman pwedeng manood lang ng magutom ang mga bata, di ba? Chloe, mukhang hindi ka masyadong interesadong lumuhad. Kung ganun, ang perang ito, kinukuha ko na. Teka. Chloe. Alam ko. Kasalanan ko, pakiusap, tulungan mo ako ngayon lang, okay? Dahil rin sa di ko kaya, hindi ako makapag-ipon ng sapat na pera para alagaan ang lahat ng batang ito. Ako na ang luluhod para sa'yo. Director, tumayo ka. Anong ginagawa mo, Director? Ang amunan, hindi na kayang tumakbo. Ang mga batang iyon, kung wala ang perang ito, magugutom sila. Director, may 10,000 piso ako. Kunin mo muna ito. 10,000. 10,000 piso. Gaano katagal yan magtatagal? Magugutom pa rin sila. Chloe, alam kong, ang amunan, ay nabigo sa'yo. Nasaktan ka. Pero, wala na akong ibang pagpipilian. Nakikiusap ako sa'yo. Sige, tama na. Tigil na ang drama. Chloe, luluhod ka ba o hindi? May huling 1 minuto ka para magdesisyon. Kung hindi ka luluhod, aalis na ako.
Chloe, huwag mong gawin yan. Magkakasama nating haharapin ito. Nakikiusap ako sa'yo, Chloe. 3, 2, 1. Ako. Anong nangyayari dito? Mason, anong ginagawa mo dito? Naghandog ang pamilya ng birthday party para sa'yo. Napansin kong hindi ka pa umuuwi, kaya pinuntahan kita. Ang donasyon, hindi pa ba ito naayos? Maayos naman ang lahat sa simula. Dumating si Ava sa orphanage, at nakita niyang binubuli ni Chloe ang mga bata rito. Pumagit na siya para pigilan ito, pero pagkatapos, binaligtad niya ang lahat at isinisi kay Ava. Si Ava ang nanakit sa bata. Nahuli siya ni Chloe sa akto. Aiden, alam kong nasa panig ka ni Chloe, pero hindi mo dapat gawa-gawain lang ang mga kasinungalingan. Mismo ang direktor ang sumusuporta sa'kin. Oo. Si Chloe ang nanakit sa bata. Sige. Ibigay mo na ang pera sa direktor. Magsisimula na ang birthday party. May mahalagang iaanunsyo si Lolo, ngayong araw. Huwag kang mahuhuli. Dahil sinabi ni Mason, pinalalampas ko na ito ngayon. Director Lee, ito ay mula sa aming pamilyang Chen. Isang donasyon para sa inyong orphanage. Huminga ka lang. Subukan mong hindi mamatay sa gutom. Salamat, Binibining Chen. Ava, umalis na tayo. Chloe, hayaan mong linawin ko ito. Huwag mong sasaktan ng pamilya ko. Kung hindi, pagsisihan mo ito. Chloe, okay ka lang ba? Okay lang ako. Chloe. Pasensya na. Wala akong magawa. Huwag mo sana akong sisihin, ha? Ava, sa ngalan ng kumpanya, opisyal kitang itinatalaga bilang ang direktor ng marketing. Ito ang 20% ng shares ng Chen Group. Sana ay magsumikap ka at sikaping makuha ang buong Chen Group sa lalong madaling panahon. Salamat, tatay. Noong napunta si Ava sa orphanage noon pang mga araw, marami siyang pinagdaanan. Hanggang ngayon, sakit pa rin sa puso kapag naalala ko. Kung hindi dahil sa kanya, na may dala ng jade na palawit ng pamilya, baka hindi pa natin siya natagpuan. Talagang biyaya ito mula sa ating mga ninuno. Ang jade na palawit. Ito ba iyon? Na sinasabi mo? Dahil mismo sa jade na palawit na ito, kaya namin, natagpuan ka. Oh, tama, tatay. Ngayon sa orphanage, nakasalubong namin ulit si Chloe. Sinabi pa niyang sa kanya ang jade na palawit. Paano siya nagkaroon ng kapal ng mukha para habulin ang yaman ng pamilya Chen natin? Wala talaga siyang hiya. Kanina sa orphanage, nambubuli pa siya ng mga bata. Buti na lang, agad na kumilos si Ava, at pinigilan siya. Ava, bakit ka nakatitig ng walang ekspresyon? Anong problema? Kaya ang tanging dahilan kung bakit ako ang tagapagmana ng pamilya Chen, ay dahil sa pendant na ito. Ibig sabihin, ang tunay na tagapagmana, ay talagang si Chloe. Ava, Wala lang. Naiisip ko lang, yung mga batang binubuli niya, nakakabahala talaga. Ganyan talaga ang Ava natin, palaging mabait. Hindi tulad nung ano nga ba pangalan, Chloe, laging may hidden agenda. Ang taong katulad niya ay patungo sa masamang wakas. Chloe, bakit ka tumagal ng ganoon sa orphanage? Nag-iinarte ka na naman, ano? Hindi po. Nagkita kami ni Ava sa orphanage. Inakusahan niya ako na nanakit ng bata, kaya tumagal. Bakit naman mag-iimbento ang Binibining Chen? Ikaw talaga ang gumawa, at ayaw mo lang aminin. Babalaan kita. Mula ngayon, kapag nakita mo si Binibining Chen, magpakita ka ng respeto. Hindi ka man lang lalapit sa kalahati ng pagkatao niya. Sige, magtrabaho ka na. Ava, ang tagapagmana ng Grupo Chen, ay opisyal ng hinirang bilang direktor ng marketing. Bukas na siya magsisimula. Ang galing talaga ng anak ko. Anong ginagawa mo rito? Nakahiga ka dyan, nagbabalak manggancho. Hindi. Binibining Chen, mali ang pagkakaintindi ninyo. Nadulas lang ako at nahulog. Nandito ako para mag-apply bilang security guard sa kumpanya. Kadiri ang ngiti mo. Sino bang nagutos na ngumiti ka ng ganyan? Hindi na ako ngumingiti. Kalimutan mo na. Dahil masunurin ka naman. Pumunta ka na sa kumpanya at magsimula ka na. Salamat.
Magtatrabaho ako ng mabuti, pangako. Maligayang pagdating, Direktor Chen. Ganyan ang anak ko. Direktor Chen. Simula ngayon, lahat ng CR ng kumpanya ay lilinisin ng bagong empleyado, yung bagong babae. Sige, aayusin ko na iyan ngayon din. Chloe, hindi ko hahayaang nakawin mo ang lahat ng nararapat sa akin. Bulag ka ba? Ang kapal ng mukha mong mabasa ako. Pasensya na, pasensya na. Pupunasan ko na po. Baliw ka ba? Kung ipupunas mo yan sa maruming basahan, paano ko to isusuot? Pasensya na po. Sobrang pasensya na po. Aksidente lang po yun. Kung ang sorry lang ang solusyon sa lahat, ano pa ang kailangan ng pulis? Ito ang ideya. Magmano ka sa kanya, at sasabihin kong kalimutan na niya. Ano sa tingin mo? Ava, damapa at magmano sa kanya? Kalimutan na lang natin to. Tumahimik ka, hindi mo ako pwedeng tawaging Ava. Direktor Chen ang tawag mo sa akin. Opo, Direktor Chen. Siyempre po, Direktor Chen. Sinisiguro ko po, hindi sinasadya. Ako ang magbabayad. Kaya kung bayaran ang nasira. Magbabayad. Ayos. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 200,000 piso. Bayaran mo. 200,000 piso. Wala akong ganoong kalaking pera. Pwede bang bawasan ng kaunti? Walang bawas. Kahit piso. Ang mahal mong yun ay nangloko lang sa lolo ko ng 200,000 piso. Kaya siguradong nasa iyo ang pera. Ibigay mo. Binibining Chen. Para po yun sa anak ko. Panggamot niya. Hindi ko pwedeng galawin yun. Wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay ang anak mo. Ibigay mo ang pera ngayon din. Kung hindi mo ibibigay ang pera ngayong araw, babaliin ko ang mga binti mo. Naiintindihan mo. Chloe, ang kapal ng mukha mo at nagpakita ka pa rito. Perpekto. Ngayon, sabay ko kayong aayusin. Ikaw at ang walang kwentang ama mo. Sa isang bagsakan. Binibining Chen. Gusto mong mamatay. Ang lakas ng loob mong humawak kay Binibining Chen. Kayong unang nanakit sa tatay ko. Tatay, ayos ka lang ba? Walang hiya kang bata ka. Ang lakas ng loob mong sipain si Binibining Chen. Siya ang nananakit sa'yo. May dahilan siya sa pagsuntok sa akin. Pwede namang pag-usapan lang natin. Bukod pa rito, hindi naman siya nakasuntok. Binibining Chen, ayos ka lang ba? Umalis ka dyan. Ngayong araw, pareho kayong mamamatay, mga gwardya. Hulihin niyo sila. Anong ginagawa nyo? Papatayin kita. Ana, Ava, malaki na siya ngayon. Maaari ka nang magpahinga ng payapa. Tumigil ka. Huwag mong saktan ang asawa at anak ko. Anong karapatan mo? Anong karapatan niyong mga mayayaman? Nahamakin kami, habang ako'y nakakulong sa walang katapusang trabaho araw-araw. Anong karapatan mo? Mamatay ka na. Tagapangulong Chen, hindi ka ba makapagkatok? Tagapangulong Chen, nag-away si Binibining Chen sa opisina. Ano? Binibining Chen, nasaktan ka ba? Lumabas ka. Anak, nasaktan ka ba, anak? Tatay, dapat mong parusahan sila. Walang hiya ka, ang kapal ng mukha mo dito sa Chen Group. Hawakan ang anak kong babae. Ang kapal ng mukha mong manuntok sa tatay ko. Tumahimik ka kung hindi mo sinipa si Binibining Chen. Matatamaan ba ako? Tagapangulong Chen. Tama po kayo, Tagapangulo. Kasalanan ko yan dahil hindi ko pinalaki ng maayos si Chloe. Makinig ka, huwag mong isiping dahil lang sa ginagawa mo itong nakakaawang eksena, ay patatawarin kita. Kawangis ka ng anak mong babae, pareho kayong mga mahal. Tama ka talaga, Binibining Chen. Si Chloe ay isang mahal lang. Ang isang katulad ko ay hindi kailanman makakapantay sa'yo. Tagapangulong Chen, sadyang binuhusan ako ng tubig ng taong ito. Dapat siyang magbayad, at ngayon ay nagpapakatanga siya. Iyan ang panggamot ng anak kong lalaki. Kung galit ka pa rin, papaluhurin ko si Chloe at magmamakaawa sa iyo ngayon din. Tatay. Tatay. Tama na. Kailan pa nagkaroon ng mga tao na ganito sa kumpanya natin? Ang taong ito ay bagong gwardiya. At si Chloe dito. Ay pumasa sa interview. Nagtatalaga siya ngayon. Kailan pa nangailangan ang kumpanya natin ng mga walang kwentang tao? Tanggalin sila.
Lahat sila. Pakiusap, Tagapangulong Chen, huwag ninyo akong tanggalin. Huwag ninyo akong paalisan. Nangangako akong magtatrabaho ako ng masipag, at pananatilihing malinis ang mga banyo. Binibining Chen, maaari ba kayong magsalita para sa akin? Bakit ko naman sasabihin ang anuman para sa iyo? Ikaw, mahal, tigilan mo ang pagtingin sa akin ng ganyan. Parang ako ang sarili mong anak, ituloy mo lang yan, at bubunutin ko ang mga mata mo. May tao, paalisin niyo sila. Sino ba naman ang gustong manatili sa basurang kumpanya mo? Tatay, umalis na tayo. Pwede kang umalis kung gusto mo. Mas gugustuhin ko pang manatili dito at maglinis ng Pub 8 kaysa lumabas doon. Tagapangulong Chen, pakiusap, kahabagan ninyo ako. Hayaan ninyo akong manatili sa grupo Chen. Bakit ka kumakapit na parang garapata? Nakakadiri ka. Sige, dahil gustong-gusto mong manatili, edi ipaluhod mo ang anak mo, at magmakaawa sa akin. Baka sakaling pag-isipan ko. Narinig mo ang sinabi ni Binibining Chen, hindi ba? Tatay, ano bang napakaganda sa grupo Chen na ito? Kahit na magtrabaho ako sa labas, kaya pa rin kitang sustentuhan. Walang utang na loob na anak na babae. Sinasadya mo bang galitin ako? Ako, babanggain ko ang ulo ko sa pader na ito, ngayon din. At wala ka ng tatay. Tatay, ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Lumuhad ka ngayon, humingi ka ng tawad, at makiusap kay Binibining Chen na panatilihin ako dito. Narinig mo ba yun, Chloe? Kung hindi ka magsisi kagad, babasagin ng tatay mo ang ulo niya. Chloe, nasayang ang lahat ng taong pinalaki kita. Ako. Tatay. Tatay, ayos ka lang ba? Tumayo ka. Ang sakit niyan. Gusto mong makita akong masaktan, hindi ba? Binibining Chen, ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala sa akin. Wala akong pakialam kung ayos ka o hindi. Kung gusto mong basagin ang ulo mo, sige lang. At sinadya mong basagin ang florera ko. Sinusubukan mo ba akong lokohin? Bakit pa kailangang kausapin sila? Itapon mo na lang sila. Hindi. Sandali, babayaran ko ang florera. May pera ako. Ang florera na ito ay nagkakahalaga ng 240,000 piso. 200,000 piso lang ang laman ng card mo. Kaya kulang ka pa ng 40,000. Chloe, may pera ka ba? Bilisan mo at bayaran si Binibining Chen. Wala akong ganun kalaking pera sa ngayon. Pero pangako ko, babayaran kita hanggang sa huling sentimo. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Kailangan ko munang dalhin si tatay sa ospital. Tumigil ka dyan. Anong ospital? Dukha pa rin, ha? E di magbenta ka ng sarili mo para mabayaran ang utang. Chloe, kung ayaw mong aipakulong ko ang tatay mo, sa bilangguan, pirmahan mo lang ang kontratang ito. Mula ngayon, magiging tagapag-utos mo na lang ako sa Chen Group. Ava, sobra na ang ginawa ng pamilya mong Chen. Ayaw mo. Kung ayaw mo, pwede nating patagilan ito. Tingnan natin kung mapahamak ang tatay mo. Aray, pirmahan mo na. Tatay, Ako. Biglang sumasakit ng sobra ang dibdib ko. Mamamatay na ako. CJ, pipirmahan ko. Pipirmahan ko. Ava, bakit mo pinatira sila sa kumpanya? Hindi sila mabuting tao. Nako, tatay, huwag kang mag-alala. May sarili akong plano. Maaari kang magpatuloy sa trabaho mo. CJ, Kapag nakahanap ako ng tamang pagkakataon, para makulong si Chloe, hindi na siya muling magkakaroon ng pagkakataon na muling bantayan ang posisyon ko. Buti na lang, hindi masyadong malala ang pagkahulog mo ngayon. Sabi ng doktor, magiging maayos ka lang pagkatapos ng pahinga. Tatay, huwag ka nang gumawa ng anumang mapanganib. Nahulog ako. Dahil sa iyo. Kasalanan mo ang lahat. Ayos. Ngayon, nawala na ang lahat ng pera para sa paggamot ng kapatid mo. Wala na. Ang galing-galing mo talaga. Tatay, kikita ulit ako ng pera para sa paggamot ng kapatid ko. Pero hindi ko maintindihan.
Bakit kailangan mong pumunta sa Chen Group? Yung si Ava ay talagang hindi mabuting tao. Naiinggit ka lang, dahil mas magaling siya kaysa sayo. At ngayon nagsasalita ka sa likod niya. Kaawa-awang talunan. Hello. Ano? Gusto mong pumunta si Chloe sa Chen Group para tumulong sa paghahanda ng charity gala? Oo. Sasabihin ko sa kanya kaagad. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maganda ang trabaho niya. Bilisan mo at tumulong ka sa Chen Group. Kung hindi ka magaling, huwag ka nang bumalik. Sige na, umalis ka na. Chloe. Anong ginagawa mo rito? Tumutulong lang ako rito. Ikaw, Narito ako kasama ni nanay para sa gala. kumusta po, Ginoo at Ginang Zhang? Kumusta? Ikaw pala ang kasintahan ni Aiden. Nagtatrabaho ka pala sa Grupo Chen. Kahanga-hanga yan. Ha. Binibini, ikaw ba ang nagbigay sa amin ng imbitasyon sa charity gala ng Grupo Chen? Maraming salamat. Ang imbitasyon sa charity gala. Ay, gusto mo sigurong. Alam kong gusto mong maging mapagkumbaba, pero hindi na kailangan. Kung hindi dahil sa'yo, paano kami makakarating dito at makikipag-ugnayan sa maraming tao? Aiden, ang galing mo talaga. Ang swerte mo at may kasintahan kang napakabait at hindi mo man lang sinabi sa amin. Talagang kahanga-hanga si Chloe. Natatakot kasi ako baka hindi kayo pumayag, kaya hindi ko sinabi. Kalokohan yan. Napaka-open-minded ko naman. Bakit ko naman hindi papayagan? Dahil ba medyo mahirap ang pamilya niya? Hindi naman iyan problema. Ang pamilya Zhang ay hindi humuhusga sa tao base sa kayamanan. Basta't handa kang magsikap, iyon lang ang mahalaga. Talaga po, Ginoo at Ginang Zhang. Pinapayagan niyo po talaga kaming magkasama ni Aiden? Siyempre naman. Tingnan mo ang sarili mo, ang ganda-ganda mo. At executive ka pa sa Grupo Chen. Lubos kaming sumasang-ayon. Hahaha. Talagang ganun. Basta't masaya kayong dalawa. Masaya na rin kami. Chloe. Mukhang gusto mong mamatay. Sino ka ba para manapak ng tao? Dahil naglakas loob siyang sakta ng aking si Ava. Karapat-dapat yan sa kanya. Siya ang unang nanapak sa tatay ko. At pinilit pa niya ang tatay ko na tumama sa pader. Karapat-dapat ang nakuha ng tatay mo. Ay nako. Siguro may hindi pagkakaintindihan. Chloe. Ang babae naman na ito ay disente. HMPH. Disente. Kung disente siya, bakit siya nasa orphanage? Nang-aabi ng mga bata? Si Ava ang nanapak sa mga bata sa orphanage. Hindi si Chloe. Ang batang ito ay hindi mukhang klase ng taong mananapak ng bata. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Pinag-aalinlangan mo ako? Pwede kang maging pabaya sa kinakain mo, pero hindi sa mga sinasabi mo. Nagtapos si Chloe sa prestihiyosong universidad. Isa rin siyang executive sa Chen Group. Paano mo siya idinasta? Sa ilang salita lang, TSK. Mahal, huwag kang mag-alala. Ano man ang sabihin ng iba, kami, ang pamilya Zhang, ay laging nasa tabi mo. Salamat, Ginoo at Ginang Zhang. Pero ako, Oh, ano ba yan? Pamilya tayong lahat dito. Ang pamilya, hindi dapat magsalita na parang estranghero. Naniniwala sa iyo ang buong pamilya namin. Nakakatuwa naman. Hindi ako makapaniwalang may maniniwala sa isang walang kwentang aso. Ava, bantayan mo ang bibig mo. Paano kung hindi? Ano ang gagawin mo? Huwag mong kalimutan. Hindi pa binabayaran ng tatay mo ang binasag niyang florera. Gusto mo bang tawagan ko siya ngayon din, para asikasuhin ka? Hoy, paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Nasaan ang iyong modo? Huwag kang matakot, anak. Kami, ang pamilya Zhang, ay laging nasa tabi mo. Ang pamilya Zhang. Kayo pala ang mga magulang ni Aiden. Sa anak na ganyan, ano pa ang aasahan mo sa mga magulang? Isang buong pamilyang walang paghuhusga. Huwag mong subukang pag-usapan ang mga magulang ko ng ganyan. Hindi ko pwedeng sabihin. Sinabihan na kita noon, huwag kang makisalamuha sa ganitong klaseng tao. Magdadala lang yan sa iyo ng malas. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan?
ang ugali ng isang tao. Ang pinakamahalaga, ang ugali lang ang importante sa amin. Hindi ang pinagmulan o estado. Sa mundong ito, ang ugali ng isang tao, ang numero unong prioridad. Ah, talaga. Chloe, inuutusan kita na maglinis ng mga CR ngayon din. Anong karapatan mo para paglinisin siya ng si? Anong karapatan ko? Dahil wala siyang iba kundi isang aso ng Chen Group, sasabihan ko siya kung ano ang gagawin. Gagawin niya. Anong ginagawa mo dyan nakatayo? Kumilos ka na. Ano ba yung ugali mo? Bakit ka ganyan ka-agresibo? Ehekutibo pa siya sa Chen Group. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ipapa-fire kita kay Chlo, narinig mo ba? Oh, ipapa-fire mo ako sa kanya. Alam mo ba kung sino ako? Hayaan niyo po akong magpakilala sa kanya. Ito po ang tagapagmana ng Chen Group, si Binibining Avery Chen. Tungkol naman po sa charity gala na ito, ang imbitasyon ng pamilya ninyo ay inayos mismo ni Binibining Chen. Ikaw. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Chen? Ikaw pala ang nagbigay sa amin ng imbitasyon. Opo, Ginang Zhang. Matagal ko na pong gusto si Aiden. Matagal ko na pong gustong makilala kayong dalawa, pero hindi ko po nagawa. Kaya, ginamit ko po itong charity gala bilang pagkakataon para makilala kayo. Ava, nobyo ko si Aiden. Wala pang sinasabi ang mga magulang ni Aiden. Sino ba ang nagpasingit sa'yo? Ava. Si Chlo ang minamahal ko. Wala tayong kinabukasan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo, okay? Aiden. Huwag kang magpakawalang utang na loob. Ang tanging dahilan kung bakit nandito ang pamilya mo sa charity gala ng aming pamilya Chen ay dahil binigyan kayo ng pagkakataon ni Ava. Hindi namin kailangan ng ganoong pagkakataon. Nanay, tatay, umalis na tayo. Aiden, sandali. Huwag kang umalis agad. Marami pa tayong hindi nakikilala dito. Nanay. Ginaganyan lang nila si Chlo. Paano mo pa gustong manatili? Wala naman silang sinabi tungkol sa'yo. Nako, mahal. Ano bang pagkakamali yan? Magkakapamilya na pala tayo, hindi pa tayo nagkakilala. Kasalanan ko, hindi kita nakilala kaagad. Tatay. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Hindi tayo magkakapamilya sa kanya. Nako, ano ba? Binibining Chen ang nagbigay sa atin ng imbitasyon. Dapat tayong magpasalamat. Dapat nating pahalagahan ang pagkakataong ito. Ginoong Zhang, tama po kayo. Kapag ikinasal na kami ni Aiden, magiging isang malaking pamilya na tayo. Oo, tama po. Nako, mahal, kung ikaw ang magiging manugang naming babae, magiging panatag ang aming kalooban. Tatay. Hindi mo ba sinabi kanina na hindi ka nagkakamali ng paghusga? Napakabuting tao ni Chlo. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. Nako, pakinggan mo naman ang sarili mo. Tumatanda na ako. At hindi na ganoon kaliwanag ang mata ko. Ang mahalaga. Ang gusto ko lang ay ang pinakamabuti para sa'yo. Ginoo at Ginang Zhang, ang bait ninyo. Hindi tulad ng anak ninyo. Bulag at walang alam. Hindi makilala ang mabuti sa masama. Tama kayong lahat. Aiden, mag-sorry ka kay Binibining Chen ngayon din. Hindi ako magsusorry sa kanya. Ang mahal ko ay si Chlo. Anong lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Ang puso ko, nagpa-bypass surgery. Gusto mo bang atakihin ako sa puso? Nako, Ginoong Zhang. Huwag po kayong magalit. Mabuting tao naman palagi si Aiden. Nadala lang siya ng ibang tao. Hindi mali si Aiden. Hindi niya kailangang mag-sorry. Kita mo, si Binibining Chen ay magalang at maunawain. Hindi tulad ng ibang tao, na alam namang janitor lang. Pero may kapal pa ng mukhang magpanggap na, isang executive sa Chen Group. Napakawalang hiya. Ano pang ginagawa mo dito? Magsisimula na ang hapunan. Bakit hindi ka naglilinis ng CR? Huwag kang magmalabis. Magmalabis. Kaya ko pang higaitan yan. Hoy, Ken. Ayaw maglinis ng CR ng anak mo. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Gusto mo bang mamatay? Walang utang na loob na anak na babae. Ano ang ipinangako mo sa akin nang umalis ka? Pumunta ka at linisin mo ang mga CR na yun at gawin mong maayos. Kung hindi mo mapasaya si Binibining Chen, mamamatay na lang ako. Tatay, Nakita mo, kahit ang sarili mong tatay ang nagsabi. Pupunta ka ba o hindi? wow, tingnan mo ang kanyang tatay. Ang lupit talaga. Kaya pala tagalinis lang siya. Ayaw na ayaw umalis. Ano? Sige na nga. Tao. Dalhin niyo siya. Oh, at huwag kalimutan.
Kailangan din linisin ang CR ng mga lalaki. Bitawan niyo ako. Bitawan. Bitawan niyo ako. Oh, ano ba? Aiden, Nandito tayo para sa charity gala. Huwag kang magulo. Teka, Ikaw pala. Binabalaan kita. Lumayo ka sa pamilya Chen. O pagsisisihan mo. ang gamit mo. Ang singsing na ito ay milyon-milyon ang halaga. Hindi ka ba naaakit? Hindi akin yan. Bakit ako? aking ipinahahayag na ang lahat ng kita mula sa gabi ngayon ay idinodonasyon sa ampunan. Tagapangulong Chen. Tagapangulong Chen. Magandang gabi. Sa ngalan ng mga bata sa ampunan, salamat. Kung hindi dahil sa Donasyon ninyo na 200,000 piso kamakailan. ang mga batang iyon, ay baka namatay na sa gutom ngayon. 200,000 piso. Ang pamumuhunan ng Chen Group para sa orphanage. Para sa orphanage, dapat ay 2 milyong piso yon. HMM. 2 milyong piso. Hindi naman siguro ako nagkamali ng alaala. Ang card na ibinigay sa akin ni Binibining Chen. 200,000 piso lang ang laman. Ava. Ano ba ang nangyayari dito? Ako. Oh, alam ko na ang nangyari, tatay. Ang bank card na ibinigay ko, kay tatay ni Chloe dati, yung card na iyon. At ito, pareho ang PIN. Kaya, si Chloe ang kumuha ng pera. Siya na naman? Nasaan siya? Nakatalaga siyang maglinis ng mga CR. Kunin mo siya rito. Chloe, ang kapal ng mukha mo. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na magnakaw mula sa orphanage? Ano ang pinagsasabi mo? Nagpapanggap ka pa rin? Hindi ko inakala na wala kang puso. Magnanakaw sa isang orphanage. Hindi ganoon si Chloe. Kasama ko siya buong araw noong araw na yon. Paano niya magagawa na kunin ang pera ng orphanage? Ay, naku naman. Hindi ko inakala. Pwede kong tanggapin na janitor ka, pero ito? Hindi mo talaga masasabi ang libro sa pabalat nito. Aiden, mula ngayon, kailangan mong maging mas maingat sa mga pinagkakatiwalaan mo. Kung hindi, Eksakto. Huwag kang magpalinlang. Kailangan mong maniwala kay Chloe. Lumaki siya sa isang orphanage. At pagkatapos niyang lumaki, nagboluntaryo pa rin siya sa orphanage. Ang isang taong may mabuting puso tulad niya, paano niya magagawa na magnakaw mula sa orphanage? Sinasabi mo bang, nanirahan siya sa isang orphanage? Bago siya magpito, nanirahan siya sa isang orphanage. Tama. Kumpirmado ko iyan. nang matagpuan ko siya, Sa pasukan ng ospital. noong gabing iyon. Malakas ang ulan. Pero siya ay nagniningas sa mataas na lagnat. Natakot ako na hindi siya makakaligtas. Sinabi mong, may mataas na lagnat siya. Pagkatapos, nang kunin ko siya, parang nasusunog ang buong katawan niya. Sobrang taas ng lagnat niya, delikado. Akala ko ay. Pero buti na lang, matapang siya. Nakaraos din siya. Kaya yung pagkasunog na sinasabi niya, mataas na lagnat pala. Chloe, pinagdaanan ko ang paglaki mo. Kung gipit na gipit ka sa pera, Maaari kang humingi sa akin. hindi mo talaga dapat kinuha. Ang pondo para sa emergency ng mga bata. Director, bakit hindi ka rin naniniwala sa akin? Hindi ko ginawa. Talagang hindi ko kinuha. Yung perang sinasabi nila. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin? Hindi aamin hanggat hindi nahuhuli sa akto, ano? Wala kayong ebidensya. Paano mo na ituligsa si Chloe? Kung hindi siya, sino pa ang kukuha? Sinasabi mo bang si Director Lee ang kumuha para sa sarili niya? Director, iginagalang siya. Bukod pa riyan, ang perang ito ay para sa kanya naman talaga. Hindi niya kukunin yon. Kung hindi ang direktor at hindi si Chloe, sino na lang ang natitira? Ako, si Ava Chen. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Chen. Sa totoo lang, maglalapastangan ba ako para magnakaw ng perang ito? Siyempre hindi. Imposible. Talagang hindi. Kahit mali ang buong mundo.
Ang paningin ko sa tao ay hindi nagkakamali. Ang perang ito, paano nagnakaw si Binibining Chen? Malinaw na matapat na tao si Binibining Chen. Hindi tulad nitong si Chlo. Mukhang matapat sa labas, pero sa loob. Sino ang nakakaalam kung gaano siya kadumi sa loob? Nanay, paano mo nasabi iyan tungkol kay Chlo? Nakikita mo, matalino ang paningin ni na Ginoo at Ginang Zhang. Binabalaan kita. Mas mabuting ibalik mo na ang pera ngayon. Kung hindi, hindi na ako magiging magalang. Hindi ko kailanman ninakaw ang pera ng sinuman. Kung hindi ka aamin, pipilitin kitang aminin. Ibigay mo sa akin. Sandali lang. Mason, paano mo pa rin siya ipagtatanggol? Tatay. Hindi lang talaga ako naniniwala na magnanakaw siya. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Sinasabi mo bang hindi siya magnanakaw? Sinasabi mo bang si Ava ang nagnakaw ng pera? Ang sinasabi ko, mayroong pagkakamali dito. Mason, siya ang pinapanigan mo, kaysa sa akin. May pagkakamali dito. Malaking pagkakaintindi lang ito. Anak, anong klaseng pagkakaintindi? Tigilan mo na ang pagpapalala. Direktor, sa pagkakakilala mo kay Chloe, sa tingin mo ba, magnanakaw siya? Si Chloe ay mabuting bata. Simula nang magkaroon siya ng trabaho, bawat buwan, nagpapadala siya ng pera at mga gamit sa ampunan. Narinig niyo lahat iyon. Nagdodonate si Chlo bawat buwan, palaging nagbibigay pabalik. Ang taong katulad niya, paano siya maaaring magnakaw mula sa ampunan? Hoy, Ako, ang ibig kong sabihin ay, hindi mo talaga masasabi, pagkatapos ng lahat. Nagbabago ang mga tao. Director. Palagi kong inakala na, sobra-sobra na ang kabutihan ko sa ampunang ito. Mabuti ako sa mga batang ito. Itinuring ko kayong parang sarili kong pamilya. Bakit? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Hindi ako nagnakaw. Sino ang maniniwala sa isang walang kwentang, maliit na mahal na katulad mo? Siguro ikaw, alam mo na mula pa noon, na mag-i-invest ang Chen Group. Nagpanggap ka ng ilang taon, para lang maisigawa ang isang malaking nakaw. Hindi ba yon ang totoo? Jasper, ang pamilya mo talaga, mahilig magparatang ng walang basehan. Tumahimik ka. Kami ang prestihiyosong pamilyang Chen. Paano manggahas ang isang katulad mo, naman ira sa amin? Dahil ayaw mong tumahimik. Bubugbugin kita, hanggang sa matuto kang tumalima. Oy. Hay nako. Tama na. Mason, wala kang pakialam dito, kaya huwag kang makialam. Ang isang mahal na tulad niya, ay hindi aamin ng kahit ano hanggat hindi mo pinapalo ito sa kanya. Ang singsing ko, ay milyon-milyon ng halaga. Natagpuan niya ito sa lababo, at ibinalik sa akin. Tiwala ako sa kanya. Mason, nawawala na ba ang isip mo? Wala siyang ideya kung magkano ang halaga nito. Ang tanging dahilan kung bakit niya ito ibinalik, ay dahil hindi niya alam, kung magkano ang singsing. Mason, tigilan mo ang pagiging mabait. Sa ngayon, wala tayong sapat na ebidensya na ninakaw niya ang pera. Sa tingin ko, kailangan nating alamin ang katotohanan. ang aming pamilya ay hindi nagkakamali sa isang inosenteng tao. Ngunit hindi rin namin pinapalampas ang isang nagkasala. Mas mabuting magdasal ka na hindi ko mahanap ang ebidensya. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ang pamilya mo, na holier than thou na ugali, ay nakakasuka sa akin. Hello, tatay. Chloe, umuwi ka na ngayon. Ang kapatid mong si Kevin ay nag-collapse at dinala sa ospital. Bilisan mo. CJ, papunta na ako. Oy. Director, Oh, paumanhin para sa eksena kanina. Pag-usapan natin ito sa opisina ko. Sige. Director, ang milyon-milyon na nawala, ako mismo ang sasagot nito. Hindi natin pwedeng pabayaan ang mga bata na magutom. Talaga. Oh, Napakaganda naman. Maraming salamat sa ngalan ng mga bata. Salamat, Tagapangulong Chen. Ito ay isang larawan. Ang larawang ito ay ng ina ni Ava. At ni Ava, larawan naming tatlo. Sa isang kisap mata. Mahigit isang dekada na ang nakalipas. Anak ko, lumaki ka na ngayon. Pwede bang tingnan ko ang larawang ito? CJ,
ang sanggol dito. Direktor, ano ang problema sa sanggol? Sa larawan? Wala namang problema sa sanggol. Lanan, Ito lang kasi, kamukang kamukha niya si Chloe, noong bata pa siya. ano? Chloe? Sinasabi mo bang, ang sanggol sa larawang ito, ay kamukha ni Chloe noong bata siya? Oo. Magkamukhang magmukha sila ng batang Chloe. Naaalala ko. Maulap na gabi iyon. Natagpuan ko siya, sa pasukan ng ospital. Pinangalanan ko siyang Serafina. Pagkatapos, nang ampunin siya ni Ken, pinalitan niya ito ng Chloe. Kaya nang sabihin mong nasunog kanina, ibig mong sabihin, may lagnat siya. Oo. Noong araw na iyon. Napakataas ng lagnat niya, pero hindi lang lagnat iyon. May mga paso siya sa katawan. Tama, ang peklat sa kanang braso niya. Ay, lalo na talagang malala. Nang makita ko iyon, nasiraan talaga ako ng loob para sa kanya. Kaya anong araw? Mo siya natagpuan? Ilang taon na siya ngayon? Well, hindi ko na matandaan ang eksaktong petsa. Pero, may mga tala ang orphanage. Dapat nating mahanap iyon. Tungkol naman sa edad niya. Hayaan mong isipin ko. Dapat ay 23 na siya. Hindi pwedeng, ganoon ka pareho, di ba? Director, bakit mo binigyan ng apelidong Chen? Nang matagpuan ko siya, ang kanyang. Ay, Pasensya na, kailangan kong sagutin ang tawag na ito. you, CJ. Hello. Ano? Sige, babalik ako agad. Paumanhin, tagapangulo. May sakit na bata sa orphanage. Kailangan kong magmadali pabalik. Ipapahatid kita ng driver ko. Pabalik. Okay. Salamat. Chloe. Hindi ko kailanman hahayaang nakawin mo ang nararapat sa akin. Mason, ano ang masasabi mo dito? Sinasabi mo bang, si Chloe ang tunay nating kapatid? Imbestigahan mo ito, panatilihin kumpidensyal. Nag-aalala ako, na kung malaman ito ni Ava, masasaktan siya ng labis. Lanan, Sige, naiintindihan ko. Kevin, pakiusap, kailangan mong magtiis. Doktor, Ano na ang gagawin natin ngayon? tatay, ayos lang. Magiging maayos si Kevin. Nagsasalita ka lang ng kung ano-ano. Kung may mangyari man kay Kevin, sasamahan mo siya sa hukay. Doktor, kritikal ang kalagayan ng pasyente. Kailangan niya ng operasyon kaagad. Ang operasyon ay magkakahalaga ng 200,000 piso. Bayaran mo agad ang bayarin, 200,000 piso. Doktor, pakiusap, maaari bang operahan muna? Hindi, ang aming ospital ay hindi kawang gawa. Kung wala kayong pera, maghanda para sa pinakamasama. Hoy, doktor. Doktor, Og, kasalanan mo itong lahat. Kung hindi dahil sa iyo, ang kapatid mo ay hindi magkukulang ng pera para sa operasyon niya. Kailangan ng pera. Marami akong pera. Chloe, lumuhad ka lang at magmakaawa sa akin. At ibibigay ko sa iyo ang pera. Ano ang masasabi mo? Binibining Chen, narito ka na pala. Nakikiusap ako, bigyan niyo kami ng pera, iligtas niyo si Kevin, pakiusap. Tumabi ka. Hindi mo ba ako narinig kung gusto nyo ng pera? E di si Chloe. Ang lumuhad sa harap ko at makiusap sa akin. Chloe, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Binibining Chen? Lumuhad ka, ngayon din. Ano? Ayaw mong lumuhad kung hindi ka luluhod. E di yung kapatid mong yun ang mamamatay dyan. Walang utang na loob ka. Paano ka naging ganito kababaw ang kaluluwa? Pinapanood mong mamatay ang sarili mong kapatid? Makiusap ka sa akin. nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo ang kapatid ko, pakiusap. Oo, ganyan nga. Humiling ka ng mas malakas. Nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo ang kapatid ko, pakiusap. Mas mabuti na yan. Ganyan dapat ang pagmamakaawa. Salamat, Binibining Chen. Nailigtas na siya. Nailigtas na si Kevin.
Chloe, Kevin, gising ka na. salamat sa pagligtas sa akin. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Magkakapamilya tayo. Magpagaling ka na lang muna. Nagpapasalamat ka sa kanya? Hindi siya karapat-dapat. Mamamatay ka na nga. Lumuhad lang ng sandali ang kailangan niyang gawin. Ang tagal niyang nagdalawang isip. Tatay, marami nang ginawa si Chloe. Ano na nangyari kay Aiden? Ano nang sinabi mo? Sige, papunta na ako. Ang bilis naman. Anong nagmamadali? Tatay, magpapakasal na si Ava kay Aiden. Kailangan kong pigilan siya. Magpapakasal na ang anak ko. Kailan ikakasal si Chloe? Wala sa hulog. Hindi siya magpapakailanman. Kailanman. Talagang hindi kita maintindihan. Malinaw na napakagaling ni Chloe at napakabuti niya sa'yo. Bakit lagi mo siyang ginaganon? Hindi siya anak ko. HMP. Ang tunay kong anak na babae ay gagawa ng mga dakilang bagay. Tatay, anong ibig mong sabihin? Wala. Magpahinga ka na ngayon. Uuwi na ako. Binibining Chen. Ang aming anak na si Aiden ay tunay na mapalad. Sa pagmamahal mo. Masyado kong mapagbiyaya, Ginoong Zhang. Ako ang dapat magpasalamat sa pagpapalaki ng isang napakagandang anak. Sa totoo lang, noong unang makita ko si Aiden, ako ay lubusang na humaling. Anak, nakikita mo ba kung gaano kaakit-akit si Binibining Chen? Tunay siyang nagkakagusto sa iyo. Hindi ako makikipagrelasyon sa kanya. Ang minamahal ko ay si Chloe. Hindi ako sasang-ayon sa kasalang ito. Tapos, Huwag kang magbiro. Paano maihahambing iyang Chloe kay Binibining Chen? mahal ko si Chloe. Si Chloe lang ang pakakasalan ko. Nanay, tatay, kailangan niyong paniwalaan ako. Magiging masaya kami ni Chloe. Oh, ano ba? Kasama iyang Chloe. Paano ka magiging masaya? Magiging masaya kami. Alam ko. Walang may gusto sa'yo dito. Mas mabuti pang bumalik ka na lang. At alagaan mo ang kapatid mong naghihingalo. Ava, Magpakita ka ng respeto. Respeto. Nung nakaluhod ka at nagmamakaawa sa akin, para sa mga bayarin sa ospital ng kapatid mo, bakit hindi ka nagsalita tungkol sa respeto noon? Bakit hindi mo tingnan ng mabuti ang sarili mo? At makita kung ano ka talaga. tama na. Ava, bahay ko ito. Lisanin mo agad. Papaalisin mo ako. Ito ay 10 milyong pisong kontrata ng proyekto, at ito rin ang aking engagement gift sa pamilya Zhang. Aiden, gusto mo pa bang umalis ako ngayon? Ito ay 10 milyong pisong. Kontrata ng proyekto. Maaari nitong yumaman ng pamilya natin sa isang iglap. Nako. Binibining Chen, hindi ka talaga pwedeng umalis. Kahit sino pa ang umalis, huwag lang ikaw. Ang pintuan ng bahay namin ay para lang sa'yo ginawa. Nanay, tatay, bibiliin ba talaga kayo ng 10 milyong pisong kontratang ito nang ganun-ganun na lang? Aiden, bantayan mo ang bibig mo. Pwede mong insultuhan ang tatay mo. Pero hindi mo pwedeng insultuhan ng 10 milyong piso. Anak, tigilan mo ang pagiging matigas ang ulo. Makinig ka sa mga magulang mo. Ang gusto lang namin ay ang pinakamabuti para sa'yo. Si Chloe ang papiliin ko. Paano ka naging? Walang hiya. Gusto mo ba talagang makita ang anak kong makipaghiwalay sa pamilya natin bago ka masiyahan? Lumabas ka. Ito ang bahay ko. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na paalisin siya. Chloe. Kadiri ka talaga. Bakit mo laging nakakapit kay Aiden? Jasper, ito ay pagitan ko at ni Aiden. Anong kinalaman ng ang pamilya Chen dito? Si Aiden ang gusto ko. Ang mga magulang ni Aiden ay wala pang sinasabi kontra. Isa ka lang sa labas. Anong karapatan mo para hadlangan kami? Aiden, gagawin mo talaga ito. Para sa ang janitor na iyon, susuwayin mo ang sarili mong mga magulang. Huwag mong kalimutan. Ang sakit sa puso ng tatay mo. Tatay, nanay, isang beses lang, tiwala kayo sa akin. Tiwala kayo kay Chloe, isang beses lang, ha? Kung ako at si Chloe ay magkasama, magiging masaya tayo. Sino sa tingin niya siya? Paano siya nang ahas na agawin siya mula kay Ava? Kaya, tumatanggi ka, di ba? Huwag kang magalit kung gagamitan kita ng dahas. Hoy, tatay. Itong si Chloe, sinusubukang agawin si Aiden mula sa ating Ava. At ang pamilya Zhang, parang minamaliit ang pamilya Chen. Iminumungkahi ko na ang pamilya Chen ay maglunsad ng kumpletong boycott sa industriya laban sa pamilya Zhang. Para sa isang maliit na bagay, inyo na ang bahala.
Hoy, Mason. Nakuha mo na ba? Nakuha ko na. CJ. Dalhin mo ito. Sa ang pamilya Zhang. Papunta na. Hindi si David. Totoo ba talaga yan? Iyong Chloe, ang tunay na anak natin. Tatay, ito lang kasi, hindi pa tayo sigurado, kaya hindi ko pa sinabi kay Ava. Kapag sigurado na tayo, saka natin sasabihin kay Ava, kung ang batang iyon ay talagang apo ko. Sa lahat ng mga taong iyon, ang hirap ng buhay na dinanas niya, ang pamilya natin, ay dapat bumawi sa kanya. Aiden, may dalawa kang pagpipilian. Tanggalin mo siya rito, o gibain mo ang pamilya mo. Hello. Pinutol ng bangko ang mga pautang natin. Hinihingan tayo ng bayad ng mga supplier. Aiden, gusto mo bang tuluyang sirain ang pamilya natin? Magpakailanman? Ava, ganito ba ang makapangyarihang pamilya Chen? Gumagalaw? Oo. Ano naman? May problema ka ba dyan? Aiden, kung sasama ka sa akin, ginagarantiya ko na ang pamilya mo ay yayaman. Pakawalan mo siya. Isali mo ako. Hoy, Binibining Chen. Binibining Chen, anong ginagawa mo sa sahig? Malamig dyan sa sahig, magkakasakit ka, umalis ka. Tatay. Huwag mo akong tatawaging tatay. Ngayon ay ang engagement party, ni na Ginoong Zhang at Binibining Chen. Ano ba ang ginagawa mo dito? Ginoong Chen, si Chloe ang mahal ko. Anong silbi ng pagmamahal mo? Paano siya makakapantay kay Binibining Chen? Tatay. Bakit palagi mong kinakampihan si Ava? Ako, makatarungan ako, hindi nagpapabor. Ang mga katulad natin, ay hindi karapat-dapat makipagkumpetensya kay Binibining Chen. Hindi kayo, magiging masaya ng magkasama. Ginoong Chen. Si Chloe ang mahal ko. Kung magkasama kami, magiging masaya kami. Anong silbi ng pagmamahal mo lamang? Naisip mo ba ang mga magulang mo? Eksakto. Nakikita mo kung gaano ka-reasonable ang tatay ni Chloe. Naiintindihan niya. Chloe, kahit ang sarili mong tatay ay tutol. Kung mananatili ka sa anak ko, sinasabi ko sa iyo na umalis ka na sa pamilya Zhang ngayon. Tumigil ka ng maging pabigat. Naririnig mo ba yan, Chloe? Chloe. Walang may gusto sa iyo dito. Iminumungkahi kong, umalis ka na rito. Tumigil ka ng sirain ang masayang buhay ko, kasama si Aiden. Hindi ako susuko kay Aiden. Hindi yan nakadepende sa'yo. May tao. Tumigil kayong lahat dyan. Narito na ang pinuno ng pamilya Chen. Talagang pinahahalagahan nila si Binibining Chen. Halata naman. Ang pamilya Chen ay may isang anak na babae lamang. Si Binibining Chen. Siyempre, pinahahalagahan nila siya. Anak, ano nang ginagawa mong nakatayo lang dyan? Batiin mo ang iyong lolo. Kamusta, Lolo? Kamusta rin sa'yo? Lolo, sakto ang dating mo. Ngayon, dapat ay, magkakasal na kami ni Aiden. Pero si Chloe, ang sum-iron ng lahat. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo muna akong asikasuhin siya, tapos sasamahan na kita. Palabasin siya rito. Palabasin sa tahanan ng mga Zhang. Ang aming pamilya ay hindi kailanman tatanggap sa kanya bilang aming manugang. Kami ay palaging sumusuporta kay Binibining Chen. Ngunit pagkatapos ng engagement, maaari bang bawiin ang mga parusa sa aming pamilya? Huwag masyadong mabilis. May ilang tanong ako para sa'yo. Hayaan mong makita ko ang iyong kanang braso. Hoy, anong ginagawa mo? Si Chloe ang anak ko. Hindi mo lang basta titingnan siya kapag gusto mo. Ang sugat mo, saan galing yan? Diyos ko, ang pangit tingnan ng sugat na yan. Nandyan na yan simula nung bata pa ako. Ano ng problema? Simula nung bata ka pa, nandyan na yan. Sir, Lolo, anong espesyal dito? Ava. Naalala ko, may peklat ka dyan mismo, tama ba? Ava. Pakita mo ang kanang braso mo sa tatay. Tatay, Lolo, anong nangyayari sa inyong lahat ngayon? Bakit kailangan niyong makita ang kanang braso ko? Pangit na peklat yan. Nakakadiri tingnan. Ayokong makadiri kayo. Ava, pakita mo ang kanang braso mo sa tatay. Tatay, anong nangyayari sa inyong lahat ngayon? Sinabi niyang ayaw niyang ipakita, kaya wag niyong pilitin. talagang hindi. Kailangan naming makita yan ngayon. Jasper, kung susubukan mong pigilan kami ulit, puputulin ko ang mga credit card mo. Lolo, bakit ang kakaiba ninyong lahat ngayon? Sige, dahil ipinipilit nyo.
Hindi ako makikialam. Ava, sige, ipakita mo sa kanila. Tingnan natin kung anong maisip nila. Sir, Talaga bang kailangan ang lahat ng ito? Halika na, anak. Pakita mo sa tatay. Pakita mo rin sa lolo. Sige. Pakita mo ang braso mo. Tatay, hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto mong makita ang peklat na ito ngayon. Ava, ang pangit ng peklat na yan. Marami ka sigurong pinagdaanan. Pero naaalala ko, ang peklat mo ay iba ang itsura noon. Jasper, mali ang naaalala mo. Ganito na talaga ito simula pa noon. Baka nga ako ang nagkamali. Tatay, lolo. Bakit ang kakaiba ng ugali ninyong dalawa ngayon? kasi ngayon, narinig namin na ikakasal ka na kay Aiden, kaya dumalaw kami ni lolo. Ngayong nandito na kayong mag-ama, pumili na tayo ng magandang araw para sa kanilang kasunduan. Sang-ayon ng aming pamilya. Sa kanilang pag-iisang dibdib. Tutol ako. Anong kinalaman mo dyan? Ano ang tutol ka? Tatay, si Chloe lang ang pakakasalanin ko. Aiden, tigilan mo na ang kalokohan. Nakikiusap ako, okay? Tatay, sa buong buhay ko, gagawin ko ang lahat ng hiling mo. Pero hindi ito. Si Chloe lang ang minamahal ko. Minahal ko siya noon, minamahal ko siya ngayon, at mamahalin ko siya magpakailanman. Susmar Joseph, ikaw ang makakapatay sa akin. Diyos ko. Baka dugong Chen si Chloe. Ano? At magandang balita ba dapat yon? Tatay, okay ka lang. Okay lang ako. Talagang okay lang ako. Mason, ano ba ang pinagsasabi mo? Si Ava ang tunay na may dugong Chen. Eksakto. Si Binibining Chen ang tunay na panganay na anak na babae ng pamilya Chen. Tungkol naman kay Chloe. Anak lang siya ng isang hamak na tulad ko. Paano siya makakapantay sa marangal na Binibining Chen? Mason, mali ang lahat ng sinasabi mo. Ava, sandali lang. Andito sa file ang eksaktong petsa nang kinuha ni Director Lee si Chloe. Tatay, ang petsa nang mawala ang kapatid nating babae, naaalala mo? 1974, ika-21 ng Mayo. 3 buwan pa lang siya noon. Ngayon, sa harap ng lahat, bubuksan ko ang file na ito para makita nating lahat ang katotohanan. Chloe, ikaw talaga ay isang Chen. Ako. Wala akong ideya. Kung si Chloe ay tunay na isang Chen, isang anak na babae ng pamilya Chen, ang ating Aiden at Chloe ay isang perpektong pagtutugma. Mason, kaya pala laging duda ka na ako ay tunay na Chen. Ito, nakakasakit talaga. Mason, ang ginagawa mo ay maaaring sirain ang ating samahan. Sobra na ang pinagdaanan niya, ngayon lalo mo pang pinalala? Ava, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, pinanood kitang lumaki. Magiging anak kita magpakailanman. Ava, pangako ni lolo na ikaw ay magiging ang kanyang paboritong apo. June 21 nga ba talaga? Mason, malinaw na nakasaad sa record na ito. Natagpuan si Ava noong May 21 ng direktor. Si Chloe naman ay natagpuan noong June 21. Pinatutunayan nito na si Ava ang tunay na dugo ng pamilyang Chen. Ngayon, tingnan mo itong si Chloe. Mukha ba siyang isang Chen sa'yo? Tatay. Lolo, kaya ngayon nakikita mo na, ako nga talaga ang Chen, di ba? Naniniwala na ngayon si lolo sa'yo.
Sabi ko sa'yo, di basta-basta darating ang ganito kagandang oportunidad. Naku po, mahal kong manugang na babae. Pumili kayo ng magandang araw, at magpakasal na kayo agad. Sang-ayon kami. Tatay, si Chloe lang ang pakakasalan ko. Aiden, wala ka sa posisyon para magdesisyon. Ginoo at Ginang Zhang. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Nagmamahalan talaga kami ni Aiden. Ay, wag na. Tunay na pag-ibig, wag kang magbiro. Umuwi ka na ngayon din. Wag mong sirain ang kasal nila. Ginoo at Ginang Zhang, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako. Hindi naman sa ayaw naming bigyan ka ng pagkakataon. Malaki lang talaga ang alok ng pamilya nila. Sa tingin ko, ikakasal ka lang kay Aiden para lang makuha mo ang yaman ng pamilya niya. Ava, tumigil ka sa paninirang puri sa akin. Mahal ko si Aiden para sa kung sino siya. Anong kinalaman ng pamilya niya doon? Tama si Ava, kaya ka ganyan kabilis magdepensa. Eksakto. Nakita agad ni Binibining Chen ang intensyon mo. Aiden, huwag kang magpakamatigas ang ulo. Tatay, hindi ganoon si Chloe. Siguradong may masamang balak sila. Anong ama ang hindi magtatanggol para sa sarili niyang anak na babae? Sa halip kakampi siya sa isang dayuhan. Tingnan mo ang ama ni Chloe. Mukhang sinusubukan kanyang itaboy. Halatang halata, gumagamit siya ng reverse psychology. Alam ko na ito simula pa lang, hindi dalisay ang kanyang intensyon. Paulit-ulit siyang nagsisip-sip sa akin. Para lang mapababa ko ang aking bantay, para may baba niya ako. Hindi ko talaga ginawa yon, Binibining Chen. Hindi talaga ako ang taong iniisip mo ako. Gusto ko lang na maging masaya ka. Wala kang pakialam sa sarili mong anak na babae, pero ang kaligayahan ng anak kong babae ang inaalala mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako, Eksakto, tatay. Gusto ko ring malaman. Bakit? dahil hindi ka karapat-dapat dito. Nagnanakaw ka na mula nung bata ka pa, nagpapanggap sa harap ng iba, kunwari napakabait, habang nagnanakaw ng pera sa aming likuran. Ano? Hindi ko lang kayang manood ng walang ginagawa habang sinisira mo ang buhay ng iba. Tatay, ano ang pinagsasabi mo? Nagtatrabaho ako ng part-time para makatulong sa pamilya. Inalagaan kita at si Kevin ng buong puso. Bakit mo sasabihin iyan tungkol sa akin? Nagpapanggap ka lang. Nagpapanggap ka pa rin. Ang ayaw na ayaw ko, ay ang pagpapanggap mong iyan. HMPH, paano ako nagkaroon ng anak na babaeng tulad mo? Aiden, narinig mo ba yon? Kahit ang sariling tatay ni Chloe ay nagsasabing, may sira ang ugali niya. Naniniwala ka na ba ngayon? Hindi ako naniniwala. Anong magulang sa mundo ang hindi nagmamahal? Sa sariling anak, huwag kang matigas ang ulo. Ikaw at si Binibining Chen ay tamang-tama para sa isa't isa. Hello. Oh, hindi. Pakiusap, huwag mong sirain ang pamilya Zhang sa aspetong pinansyal. Oh, Aiden. Nakikiusap ako sa'yo. Ang buong buhay na pinaghirapan ng pamilya natin ay nasa kamay mo na ngayon. Oh, ikaw, pumayag ka na lang. Tatay, ano ang ginagawa mo? Tumayo ka. Kung hindi ka papayag, hindi ako tatayo. Ginoong Zhang, pakiusap, tumayo ka muna, okay? Lumayo ka sa akin, kung hindi dahil sa iyo. Hindi kailanman magkakaganito ang pamilya namin, na ganito. Kung may konsensya ka man, iwanan mo na si Aiden. Chloe. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-aasawa ng kapantay mo? Ha? Tanging si Binibining Chen lang ang karapat-dapat kay Aiden. Sumama ka na sa akin pauwi, tigilan mo ang paggulo dito. Umalis ka dito, hindi ka welcome sa pamilya Zhang. Bitawan mo ako, tigilan mo ang paghampas sa kanya. Mabuti. Kung gayon, payag ka sa mga kondisyon ko, at tatawagan ko sila para itigil. CJ, payag ako. Nakikiusap ako sa'yo, pakawalan mo siya. Itapon mo siya sa labas. Ngayon, ang ating dalawang pamilya ay maaari ng pag-usapan, ang kasunduan ng maayos. Mabuti. Pakinggan mo, binabalaan kita. Layuan mo si Binibining Chen mula ngayon. O itatakwil kita. Ginoong Chen, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Narito ako para makita si Chloe. Anong ginawa niya ngayon? Isang bagay na talagang masama? Aayusin ko siya ngayon din.
Chloe, tingnan mo ito. Kilala mo ba ang agalong ito? Paano niya ito makikita? Isang agalong napakahalaga. Hindi niya ito nakita. Tinatanong ba kita? Tumahimik ka. Tingnan mo, kilala mo ba ito? Saan mo ito nakita? Walang mapagkakatiwalaan sa mga sinasabi ni Chloe. Talagang hindi niya ito nakita. Sinisiguro ko. Sabihin mo lang sa akin kung saan mo ito nakita. Ang agalong ito. Nakita ko ito noong bata pa ako, doon sa ampunan. Nasa kay Ava ba ito? Ikaw, wag mong sabihin. Pinaghihinalaan mo akong nagnakaw ng gamit ni Ava? Ako, si Chloe, hindi ako kailanman nagnakaw sa buhay ko. Hindi. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Nagkaroon ka ba ng isa? Na eksaktong katulad nito? Ang perang ito ay para sa kapatid mong may kapansanan, para sa kanyang pagpapagamot. Kung kukunin mo ang pera ko, kailangan mong aipangako sa akin. Na simula ngayon, kahit sino ang magtanong sa iyo tungkol sa jade na palawit na iyon, sasabihin mong, akin iyon, si Ava. Naiintindihan mo ba? Bakit? Walang dahilan. Walang halaga ang jade na palawit na iyon. Para sa akin, walang halaga iyon. Pero, ayokong malaman ng mga tao na ako, ang panganay na anak na babae ng pamilya Chen, ay mag-aaksaya ng oras para agawin ang mumurahing alahas. Nakakakahiya kung malaman iyon ng iba. Gets mo? Ang jade na palawit na ito ay kay Ava Chen. Sabi ko sa'yo, napakahalaga ng jade na palawit na ito. Paano kaya ito nauugnay kay Chloe? Hindi siya karapat-dapat dyan. Aiden, ikaw at si Ava ay nakatakda ng magpakasal. Sa ilang araw, magkakasal na kayo. Sana. Ikaw ay lumayo ka sa kanila. Binibining Chen. Ay tiyak na magiging masaya. Mason, ano ang nalaman mo? Sabi niya, ang jade na palawit ay kay Ava. Mukhang si Ava ay tunay na kadugo ng pamilya Chen. Tungkol naman kay Chloe, may masamang hangarin siya. Malamang, indit siya sa yaman ng pamilya natin, at sinadya niyang pumunta rito para linlangin tayo. Ang katulad niya, kailangang mawala. Pero, parang nararamdaman ko lang, na may mali. Ito ang dugo ni Chloe. Tatay, sa tingin ko dapat tayong magpa-paternity test. Kailangan ba talaga yon? Apo ko si Ava, tapos, walang duda. Lolo, ang ibig ko lang sabihin, ang pagpapagawa ng paternity test ay para mapanatag ang lahat. Sige, gawin na natin. Pero hindi dapat malaman ito ni Ava. Noong huli, nasaktan na natin siya. Ngayon, hindi na natin siya dapat masaktan ulit. Naiintindihan ko. Chloe, nandito ako para pagserbisyuhan mo kami. Anong karapatan mong tingnan ng ganyan ang asawa ko? Ava, huwag kang magmalabis. Isa ka lang empleyado sa aking Chen Group. Anong karapatan mong sabihing nagmamalabis ako? Pwede bang tumahimik ka na lang? Malaking araw natin ito, pagkatapos ng lahat. Huwag mo nang patulan ng isang tulad ni Chloe. At ikaw, manatili ka na lang bilang isang waitress. Pagkatapos ng lahat, dapat alam ng isang aso ang kanyang lugar. Ano ba ang ginagawa mo? Bulag ka ba? Pasensya na. Chloe, ano ang ginagawa mo dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para maging narito? Ginoong Chen, narito lang siya para magtrabaho bilang waitress. Hindi para gumawa ng gulo. Nakakadiri ang ngiting iyan mo. Ang Chen Group ay hindi kailanman nangailangan sa inyong dalawa, mga walang kwenta kayo. Linisin mo ang kalat na ito, ngayon din. Lilinisin ko ito kaagad.
Ito ang ulat ng paternity test. Salamat. Aiden. Ngayon ang araw ng kasal natin. Huwag kang malungkot. Uminom ka para gamaan ang pakiramdam mo. Hindi salamat. Alam kong nasasaktan ka. Sa totoo lang, hindi ako yung klase ng taong nagnanakaw ng pag-ibig ng iba. Inumin mo ang alak na ito, at hahayaan kitang hanapin si Chloe. Deal. Talaga? Siyempre. At saka, wala ka namang choice. Di ba? Nasisiyahan ka na? Hindi mo mapipilit ang pag-ibig, dahil desidido ka na. Hahayaan na kita. Kunin mo ang susi ng kwarto. Ipapadala ko si Chloe sa iyo mamaya. Pwede kayong magtanan. At huwag nang bumalik. Bakit? Basta, bigla ko lang naisip. Ang isang pagsasamang walang pag-ibig ay parang libingan. At saka, hindi ko talaga matanggap si Chloe, kaya ko hinabol ka. Kaya, pinagsasama ko kayo. Binibining Chen. Salamat. Mamaya, ipapadala ko si Chloe sa iyo. Ngayon, ito ang kasalan na karapat-dapat para kay Binibining Chen. Ang ganda ng tanawin. Talagang kamangha-mangha. Chloe, ikaw, ang waitress dito. Talagang sanay ka na sa trabaho mo. Kakausapin ko ang HR para dagdagan ang sahod mo ng 40 piso. Tapos ka na? Kung gayon, umalis ka sa harap ko. Huwag mong gambalain ang trabaho ko. Hoy, huwag mo siyang istorbohin. Hoy, anong karapatan mong kausapin ng ganyan si Binibining Chen? Gusto mong mamatay? May naiwan ako sa kwarto 103. Kunin mo para sa akin. Bakit hindi mo nalang kunin ang sarili mo? Ako na ang kukuha. Umalis ka na. Nagtanong ba ako sa iyo? Kapag sinabi sa iyo ni Binibining Chen na umalis, aalis ka. Ang pag-utos para kay Binibining Chen ay isang karangalan para sa iyo. Binibining Chen, ano pa ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ikaw. Pumunta ka at maglinis ng mga banyo. Agad-agad, agad-agad. Aiden, anong ginagawa mo dito? Ang init ng katawan mo. Gusto kita. Kay Ava tayo dapat magpasalamat para dito. Sa pagtulong sa pamilya Zhang na malampasan ang krisis na ito. Sobrang nagpapasalamat kami. Huwag ninyong banggitin iyon. Pamilya na tayong lahat na yon. Tama, magiging pamilya na tayo mula ngayon. Sige, maligayang pagdating, mga pinagpipitaga ng panauhin. Sa kasalan ni na, Binibining Ava Chen ng Chen Group, at Ginoong Aiden Zhang. Magsimula na ang seremonya, pakipagpalakpakan ng bagong kasal. Nasaan siya? Hindi ko alam. Tatawag ako. Walang sumasagot. Sinusubukan bang iwanan ng pamilya Zhang ang kasalang ito? Sa akin, parang, hindi ninyo iginagalang ang pamilya Chen. Hindi ganoon. Hindi. Siguro may hindi pagkakaunawaan. Oo. Lolo, tatay, nawawala si Aiden. At nawala rin si Chloe. Parang nakita ko lang, si Aiden na pumasok sa isang kwarto sa ikalimang palapag. Hala, Tara na. Ito na. Nakita ko lang si Aiden, na pumasok sa mismong kwartong ito. Imposible. Ang aming Aiden, hindi makikisali, kay Chloe. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Tinatanong mo ako? Ibinigay ko ang puso ko sa kanya. Ganito ang gag-antay niya. Magbabayad siya para dito. Huwag kang mag-alala, nandito si Lolo. Pananagutan nila ito sa'yo. Kung si Chloe ay maglakas loob na lumabag sa alituntunin,
Gagawin ko siyang mawala sa mukha ng mundo, ang aking anak. Hindi hahayaan na mapahiya na ganito. Kung ang anak mo, si Aiden, ay tunay na nagtaksil sa anak ko. Ako, si David Chen, ay pupuksain ang pamilya Zhang. Hindi. Misunderstanding lang ito. Arg. Aray, ang dibdib ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Tumigil ka dyan. Ngayon ka pa aalis, huli na para dyan. Gago ka. Lumabas ka dito, ngayon. Chloe, ano ang ginagawa mo dito? Kung wala ako dito, saan ba talaga ako dapat? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na? Kung nasa labas ka, sino naman ang nasa loob? Nasaan siya? Saan mo itinatago ang asawa ko? Hinahanap mo ako. Sinusubukan mo bang takas kasama si Chloe? Pagod lang ako at nag-idlip sa malapit. Impossible. Nakita kong pumasok ka sa kwartong ito ng sarili kong mga mata. Aiden, anong ginagawa mo dito? Anong nangyari? Namumula ka. Ayos lang ako. Sinubukan akong drug ni Ava. Para ipahamak tayo. Dinrug ka niya. Paano mo nalaman? Yung lalaking nagbenta sa kanya ng droga ay kaibigan ko. Binalaan niya ako. Sinabihan akong mag-ingat. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ko nainom. Inilura ko. Mabuti. Pumunta ako dito dahil sinabi sa akin ni Ava. Sinabi niyang tumakas ako kasama si Chloe. Katawa-tawa, asawa ka ng kapatid ko. Bakit niya sasabihing tumakas ka kasama ng ibang babae? Eksakto. Sasabihin ko bang tumakas ang sarili kong asawa kasama ng ibang babae? Sa tingin ko, sinusubukan mong tumakas kasama si Chloe, nahuli, at ngayon gumagawa ka ng kasinungalingan. Oh, Lolo, kailangan mong ipagtanggol ako. Pinag-iinitan nila ako. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala dito. Simula ngayon, ibla-blacklist ng Chen Group ang lahat ng negosyo ng pamilya Zhang. Naku, Ginoong Chen, napakaliit ng negosyo ng aming pamilyang Zhang. Hindi ito sulit sa abala ninyo. Hindi ako nagsisinungaling. May ebidensya ako. Anong ebidensya? Nagsasalita ka ng kalokohan. Lolo, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Sampahan na lang ninyo ng kaso ang dalawa. Sandali, Dahil sinasabi niyang may ebidensya, hayaan nating ipakita niya ito para makita ng lahat. Inumin mo ang alak na ito, at hahayaan kitang makita si Chloe. Ano sa tingin mo? Sapat na ba ang ebidensya? Ava, ano ang nangyayari rito? Tatay. Sinusubukan ko lang, ang kanyang katapatan. Hindi ko matanggap na ang asawa ko, ay may nararamdaman pa para sa iba. Ang katotohanang pumunta siya ngayon, ay patunay na nagmamalasakit pa rin siya kay Chloe. Oh, pakiusap, Lolo, Tatay, sinira ni Chloe ang kasal ko. Kailangan mong panagutan niya iyon. Gusto ko siyang mawala ng tuluyan. Mga gwardya, naipakita ko na sa iyo ang ebidensya. Ano pa ang gusto mo? Hindi natin ipinapakita ang ating maruming damit sa publiko. Dahil alam na alam ni Chloe. Dapat siyang patahimikin ng tuluyan. Paano naging patas iyon? Kayong mga gumawa ng krimen, ako pa ang dapat managot. Hindi niyo siya pwedeng gawin ito. Anak, kailangan mong isipin ang pamilya Zhang. tama. Ano pa ang hinihintay mo? Hulihin siya, pakiusap, huwag saktan si Chloe. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Perpekto. Pagkatapos, hayaan mo siyang panoorin tayong magpakasal. Ano sa tingin mo? Tatay, Lolo. Kapag tapos na ang kasal, aayusin natin siya. CJ, Apo, gawin mo ang gusto mo. Sige, ipagdiwang natin ang mga bagong kasal, pinag-isa sa kasal, at magkakaisa sa puso magpakailanman. Maaari nang halikan ng lalaki ang kanyang nobya. Huwag kang mag-imbento. Mabuti, tapos na ang seremonya. Ngayon, sa silid ng nobya. Ava, ngayong may pamilya ka na, mamaya pagbalik ko, ililipat ko sa iyo ang lahat ng shares ng Chen Group. Salamat, Lolo. Ngayong tapos na iyon. Oras na para asikasuhin si Chloe. Chloe, magsalita ka ng kaunti para batiin kami.
Baka kung ako ay mabait, hindi kita pag-iinitan. Panaginip mo lang yan. Kahit ngayon, Ayaw mo pa ring makipagtulungan. Huwag mo akong sisihin. Kung ipapakulong kita sa ospital habang buhay, tama na yan. Ava. Ngayon ang araw ng iyong kasal, masamang pangitain ang pagdanak ng dugo. CJ, Tatay, dahil ganoon ang sinabi mo, hahayaan ko na ang buhay niya. May tao ba dyan? linisin ito. Huwag mag-iwan ng bakas, Lolo. Tatay, ngayong tapos na ang kasal. Kami ni Aiden ay dapat magkaroon ng aming gabi ng kasal. Aalis na kami ngayon. Sige. Sige na, ililipat sa'yo. Tatay, narito na ang resulta ng paternity test. hindi ito maaaring mangyari. Anak, anak. Tumawag ng ambulansya. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari. Ano ba talaga ang nangyari? Kailangan nating ituwid ito, ang batang ito. Napakasamang bagay. Ang nagawa natin. Gising na siya. Anak, gising ka na. Lumayo ka sa akin. Ano ang gusto mo? Sinusubukan mo ba talagang sirain ako ng lubusan? Pasensya na, anak. Nagkamali kami. Ikaw ang tunay kong anak na babae. Pakiusap, mapapatawad mo pa ba ako? Wala akong ama. Nasaan si Aiden? Kailangan ko siyang hanapin. Chilo, anong ginagawa mo dito? Aiden. Sige na, kailangan na nating umalis dito. Umalis ka na. Haliparot, tanggalin mo ang kamay mo kay Aiden. Asawa ko si Aiden. Tatay, Lolo. Bakit kayong lahat nandito? Huwag mo akong tawaging tatay. Tatay, ikaw ang tunay kong ama. Sino pa ba ang dapat kong tawaging tatay? Alam mo na ba ito simula pa lang, na si Chlo ang anak kong babae? Ano? Anong pinagsasabi mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Naimbestigahan na ang lahat. Ipaliwanag mo na lang ang iba sa mga pulis. Tama. Matagal ko nang alam. Ano naman? Ikaw. Hindi ba't kayong lahat ay nang-aapi sa kanya, kasabay ko? Napakakawaawa. Kayo ang nagpalit sa amin noon pa. At ngayon kayong lahat, bulag na parang mga paniki. Ava, anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Ava, wala nang pag-asa sa'yo. Akala ko nagmamahalan man lang tayo. Pero ikaw, Chlo, ipikit mo ang iyong mga mata. Chlo, pakakasalan mo ba ako? Mula ngayon, kailangan nating ituwid ang lahat kay Chlo. Ang kahabag-habag na batang iyon. Napakarami na ngang pinagdaanan niya.